Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Marlon Poge at shoutout kay Isagani Abelia. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ang puso ng nasyonalidad ng dragon ay nagdadala ng output ng enerhiya ng buong nasyonalidad ng dragon at tinitiyak ang paglaki ng nasyonalidad ng dragon. Sa makatuwid, kapag nawala ito, ang buong nasyonalidad ng dragon ay lilipulin. Ang dahilan ay ang nasyonalidad ng dragon ay hindi na makakaasa sa sarili nitong paglilinang upang mabilis na makabawi sa sarili nitong mga disadvantages. Ngunit maaari rin itong ipaliwanag sa kabaligtaran. Malaki ang kapasidad ng puso ng pamilya ng dragon. Kung hindi, paano nito matustusan ang pangangailangan sa paglaki ng buong pamilya ng dragon? Bukod dito, upang matugunan ang mga pangangailangan ng pagsipsip ng isang dragon, ang kapasidad ng pagsipsip ng puso ng dragon ay napakalakas din. Sa makatuwid, Aaron sa huling pagkakataon, direktang hinimok ang puso ng dragon, sa 8 kaparangan mundo ng aklat ng langit ay isang nakatutuwang pagsuso. Hindi aabutin ng ilang taon para sipsipin ang aura ng mundo ko. Mabubuhay ba ako nang wala ito? Sa oras na ito, ang puting anino ay hindi maiwasang magsalita muli. Naiintindihan ko na ang mundong ito ay ang libro ng 8 ligaw na araw, at ang libro ng 8 ligaw na araw ay ang mundo din. Sa makatuwid, kung aalisin mo ang aura ng mundong ito ay katumbas ng pagkain ng kanyang katawan sa lahat ng oras. Linlong Xingfen Road. Tumango si Han Sanchen, so, ngayon alam mo na kung bakit bigla akong binisita ng lalaking ito at sinabing gusto niya akong palabesin. Wonderful, wonderful, Aaron. Ang galing mo talaga dyan. Hindi napigilan ni Linlong ang pagpalakpak ng kanyang mga kamay. Wala tayong magagawa tungkol dito. Napakaraming martir ang namatay dito, ibig sabihin ay napakahirap malaman. Ang mundo ay mundo ng taong ito, kaya siya ang gumagawa ng lahat ng mga patakaran. Pinaglalaroan ang mga patakaran ng taong ito, hindi ba siya naghahanap para sa kamatayan? Kung ikaw ay nasa lupa, hindi ka maniniwala sa kanyang tinatawag na mga alituntunin hanggat nakarinig ka ng isang salita. Ano yon? Ang huling interpretasyon na karapatan ng aktibidad na ito ay pag-aari ng organizer. Ngumiti si Han Sunny. Bagamat hindi pa narinig ni Linlong ang pangungusap na ito, naiintindihan din niya ang kahulugan nito. Kapag nag-uusap siya tungkol sa rules sa mga gumagawa ng rules, hindi ba malaking kutsilyo iyon sa harap ni Guanggang? Gusto niyang laruin ang anumang gusto mo, ngunit sinasabi niyang nilalabag niya ang mga patakaran, o siya ang may huling say. Naniniwala rin si Han Sanchen na dahil dito, napakaraming martir ang mamamatay dito at hindi na makakalabas. Ang mura mo, pero tama ka. Ang puting anino ay walang magandang espiritu na sasabihin. Nakangiting sinabi ni Ivory, kaya, sa simula pa lang, nagpasya ka na sa iyo ito darating. Hindi katakataka na hiniling mo sa akin na mag-impake at umalis. I can't help it. He makes the rules. Kung gusto kong manalo sa kanya, I have to become the one who make the rules and turn the passive into the active. Tumawa si Aaron. Pagkatapos, tumingin si Aaron sa puting anino, mamaya, bibigyan kita ng isang pangalan, na tinatawag na maliit na 8 mabuti. Siya ba, bakit hindi mo ako tinatawag na Wang ba? I don't mind if you like it. Ikaw. Pagkatapos,
Pumunta si Aaron kay Ivory at hinawakan ang kanyang kamay, maghanda ka, lumabas tayo. Tumanggaw si Ivory, well, mabuti. Lumipat si Aaron kamay ng enerhiya, at pagkatapos, lumabas na ng bahay. Ang nakatutuwang pagsipsip ng puso ng dragon ay biglang tumigil sa pag-ikot, at lumipad patungo sa Aaron na white. Shadow King 8 kaya pulang prutas ng kuko Aaron ay bumalik sa katawan ng dragon, ikaw. Tapos na ba? Eyebrows epic, kung hindi. Buong araw mo na akong sinusap. Sinipsip mo ang ikatlong bahagi ng aking aura. Bakit hindi mo ako ibalik? Tiniis ko na ang lahat ng kakaibang bagay na dinala mo noon, ngunit ito. Panipi, bilang isang aklat ng langit, maaari pang magkatawang tao si Wangba sa ibang mundo. Bagamat ang ikatlong bahagi ng kanyang aura ay tila hindi gaanong, ito ay talagang napakalaki. Ang kanyang aura ay mas mataas kaysa sa anumang tunay na Diyos sa mundo, kung hindi, ito ay walang kakayahan upang mahuli ang tunay na Diyos hindi marami. Sa katunayan, masakit sa lahat. Ako ay kapaki-pakinabang pa rin Aaron. Sa katunayan, ang paraan ng planong ito ay kung ang puso ng angkan ng dragon ay hindi maaaring makuha ang pagkabangkarote ng taong ito. Ang puso ng angkan ng dragon ay maaari ring sumipsap ng karamihan sa aura bilang reserba ng Aaron sa ganitong paraan, nasa puso pa rin ang Aaron kapag nakatagpo siya ng mga eksperto o pag-atake ng grupo. Ito rin ang estilo ng paggawa ni Hansa Nishiang, at siya will always live one way. Pwede ba? Panipi, napakasakit pa rin ng anak ng asungot. Ako ang iyong Panginoon ngayon, at ang iyo ay akin. Huwag magsalita ng kalokohan. Padalhan kami ng mabilis. Kung mag-usap na naman tayo ng kalokohan, sinususuki kita. Naglalaro rin si Aaron sa mga oras na ito. Ang anak ng asong babae ay nataman kaya tumanggo. Sa pagkakataong ito, biglang nagiba ang kulay ng langit, buhangin sa lupa, mga puno, pagkatapos, ang langit ay biglang kumulog, direktang tumama sa eksena ng tatlong tao at isang dragon. Sa susunod na segundo, sa tuktok na malapit sa tuktok ng bundok ng Kishan, isang kulog ang dumaan biglang lumitaw pagkatapos ng kidlat. Pagtingin sa tuktok ng Kishan sa hindi kalayuan, mabigat ang mukha ni Aaron sa wakas, I'm back. Ang tuktok ng Kishan, ang palasyo ng Kishan. Nang makita si Ivory na tumalon mula sa bangin, nag-aalab ang iniisip ni Fu Tian. Para sa kanya, nawala ang lahat kay Fu Tian sa sandaling iyon. Sa makatuwid, ang hinaharap ng Fujiya ay maaaring mahulaan. Sa sandaling dumating sa paligsahan sa martial arts bukas, si Fujiya ay opisyal na itataboy sa tatlong malalaking pamilya, at mapipigilan pa upang maging isang maliit na hindi kilalang pamilya, na kung saan ay tatawanan at mapapahiya. Ito ang lahat ng bagay na hindi gustong makita ni Fu Tian. At ang kaibahan sa pagkawala ni Fu Tian ay ang undercurrent sa tuktok ng bundok ng Kishan. Alam ng lahat na tapos na ang pagtulong sa pamilya, huling porma na lang ang kailangan. Sa makatuwid, ang posisyon ng ikatlong pamilya ay ang pangarap ng hindi mabilang na mga bayani. Sa gabi, bawat isa sa 72 na silid sa bulwagan ng Kishan ay may sariling mga multo. Maaari silang lihim na bumuo ng isang alyansa sa ibang mga puwersa o wala sila. Kabilang sa kanila, ang mga pamilyang Yang at Liu Shuang sa tuktok ng asol na bundok ay natural na pinakamalaking alyansa. Maraming maliliit na pamilya o sekta ang hindi makakarating sa tuktok ng asol na bundok, ngunit ang pag-asa sa pamilya Yang at Liu Shuang ay maituturing ding magandang lilam sa ilalim ng malaking puno. Ang pamilyang Chen, isang matandang pamilya sa mundo, ang pinakamalaking pamilya pagkatapos ng tatlong pamilya. Sa loob ng maraming taon, nag-ambisyon silang palitan ang isa sa tatlong pamilya. Ngayon ay tama na ang pagkakataon. Natural, hindi ito pakakawalan ng pamilya Chen at bumuo ng isang kooperatiba na alyansa sa lugar ng dagat ng Yongsheng. Maaliwala sa lahat ang lugar ng dagat ng Yongsheng at ang tuktok ng asol na bundok. Kung sino ang may kapangyarihang manalo sa huling upuan ng tatlong pamilya ay magkakaroon ng 2-1 advantage sa three-legged struggle na ito. Sa makatuwid, mula sa lihim na kompetisyon, ito ay umunlad hanggang sa bukas na kompetisyon ngayong gabi. Bagamat ang maliliit na sekta na iyon ay hindi pinaboran ng dalawang pamilya, pinagnanasaan din nila ang posisyon ng tatlong pamilya, kaya bumuo sila ng ilang maliliit na liga upang uminit. Sa kanila, ang Sunren Alliance na pinangalan ng Crazy Sea Alliance ang pinakamakapangyarihan,
na siyang pinakaunang Zokshong Alliance sa Kishan Palace. Ang pangkat ng alyansa na pinamumunuan ni Abbas Xianling ay ang pinakanamumukod tanging individual na alyansa. Dahil sa pagtatanim ni Abbas Xianling at sa katanyagan ng unang digmaang pandaigdig ng Lushoy City, sikat ito sa maraming tao. Sa aksidente ng haligi ng pulang ilaw, ang maliit na pangkat na ito ang nanguna sa isang malaking grupo ng mga nakakalat na tao upang makalayo at dumating dito. Bagaman ang kanilang lakas ay ang pinakakakalat, marami sa kanila ang hindi kwalipikadong pumasok sa Kishan Hall, kahit na gusto nilang manirahan sa Kishan 72 Hall, ngunit sila ay mas mahusay kaysa sa maraming tao. Sa dilim, tatlong lihim na koponan din ang nakatago sa sulok ng gabi. Sila ay nakasuot ng itim, kakaibang hitsura o masama. Sa gabi sa tuktok ng bundok ng Kishan, bagamat maliwanag ang mga ilaw, sila ay magkaaway at nahahati sa mga kampo. Sa oras na ito, ang buwan ay nakabitin pa lamang, at sa ilalim ng siga, ang mga batalyon at mga nayon ay nag-uusap, o may hawak na espada at baril, at ang isa't isa ay nagpalipos ng huling gabi bago ang digmaan sa kani-kanilang teritoryo. Gayunpaman, isang lalaki at isang babae ang dahan-daang lumabas mula sa ilalim ni Kishan na may kasamang bata sa kanilang likuran. Nakasuot sila ng maskara, bagamat hindi sila makakita ng malinaw, nakikita nila na ang mga lalaki at babae ay napakabata. Ang mga lalaki ay matangkad at tuwid, habang ang mga babae ay matangkad. Ang ilan sa kanilang balat ay kasing puti ng nyebe, na maaaring masira sa pamamagitan ng pag-ihip. Kakaiba ang suot ng tatlo. Ang nakakapagtaka pa ay hindi nila nagustuhan ang grupo sa labas ng hall. Nanatili sila sa kanilang sariling teritoryo dahil sa takot na baka masira ang balon sa ilog at magdulot ng kaguluhan. Sa halip, madali silang naglakad na parang may hinahanap. Oh, tumigil ka na. Sa oras na ito, hindi kalayuan sa campfire, maraming tao ang kumakain ng karne at umiinom ng alak. Matapos uminom ng 3 tao, tumangala ang panganay na Marshall brother na siyang pinuno ng 3 tao at ininom ang alak. Puno ng pagbibiro ang mga mata niya. Lumapit siya at tinignan ang lalaki at babae. Bigla naman siyang ngumiti. Oh, itong batang babae, sa gabi, bakit ka nakamaskara? Pagkatapos nito, tumingin siya sa nakababatang Marshall brother sa likod niya ng may mataas na espiritu at hinikayat. Ayon sa karanasan ng aking kapatid, ang mga kailangang magsuot ng maskara sa oras na ito ay masyadong pangit o napakaganda. Paano ang isang taya? Well, pupusta ako ng 100 amethyst, magiging super ugly girl ako. Totoo naman, siguradong pangit ang mga kayang magsuot ng maskara sa oras na ito. Hindi nila nakikita ang mga tao sa kanilang hitsura. Pusta ako ng 100. Dahil binibili mo siya para pangit, bibilhin ko siya para magpaganda. Magbabayad ako ng 500. Nang marinig nila ang sinabi ni Kuya Marshall, nagtawanan silang lahat. Malinaw, ang layunin ng mga taong ito na pigilan ang 3 tao sa harap nila ay walang iba kundi ang kanilang alak. Ang isang grupo ng mga tinatawag na matuwid na alyansa ng mga tao sa kanilang paligid ay hindi lamang gumanap ng kanilang papel sa pagtataguyod ng hustisya, ngunit tiningnan din ang panig na ito bilang isang magandang dula. Mayroon ding mga taong mababait ang loob na hindi nanood ng magandang dula, ngunit mas marami sa kanila ang tahimik para sa mga misteryosong taong maskara. Pagkatapos ng lahat, ito ang sikat na 12 anak ni Junshan sa matuwid na alyansa. Bagamat ang 12 anak ni Junshan ay hindi karapat-dapat para sa tirahan sa bulwagan ni Kishan, sila rin ang numero 1 sa 10,000 tao sa labas ng bulwagan. Ang kanilang paglilinang ay mabuti, at ang kanilang hanay ng mga espada ay napakalakas. Sa makatuwid, maraming tao ang ayaw na masaktan sila. Ngayon, nang makitang huminto ang mga mahiwagang nakamaskara, nalulungkot lang kami para sa kanila. Mayroong ilang mga tao na naaawa sa babaeng nakasuot ng maskara, dahil ang target ng 12 scum na ito ay halos walang magandang katapusan. Kung pangit talaga siya, dapat may mga estudyanteng nambubugbog at napapagalitan dahil sa pagkatalo niya. Ngunit kung siya ay isang magandang babae, gagawin nilang pagnanasa at insultuhan ang mga taong ito. Marami silang nakikitang mga kasanayang ito. Sa makatuwid, ang ilang mga tao ay nanunood ng isang magandang dula, ang ilang mga tao ay umiiling at bumantong hininga, at hindi nang ahas na magsalita. Kahit maglakas loob silang magsalita, ayaw nilang magsalita.
Why bother themselves at this time, kagandahan ba o kapangitan? Tignan ko kung kaya ko. Ang unang nakatatandang Marshall brother ay nagmamayabang na tumingin sa paligid. Walang nang ahas na tumulong. Iyon lang ang inaasahan niya. Kaya't diretso niyang iniabot ang mamantika niyang kamay sa maskara ng babae, brush biglang sumili ang malamig na liwanag. Ang sumunod sandali, ang nakatatandang Marshall brother na si Junshan, na may pabirong ngiti sa kanyang mukha, ay nakatitig sa kanyang kamay na putol-putol kahit sa oras na ito, ang dugo sa katawan ay hindi ko nakalimutan damyugo sa sugat. Tapos biglang tumama ang sakit ni Junshan Marshall brother sa kanyang utak, hawak ang naputol na kamay sa kabilang kamay, napaluhod siya. Sa sakit at napasigaw ng paulit-ulit, sa oras na ito, ang isang grupo ng mga tao na may ngiti ay gustong panoorin ang kaguluhan, lahat ay mukhang nabigla, sa ilalim ng maskara, mukhang malamig ang Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.